At sa puntong ito mga kanyusik, upang mas maunawaan natin, kasi kanina pinlay natin yung naging bahagi ng talakayan nila sa programa po nating Talk to My Lawyer. Ito para mas lalo pa nating matalakay, no? Ito nga pong hahain ng petisyon ng grupo po ni Attorney Israelito Torion sa Supreme Court. Kaugnay nga po nito sa kanilang pagkwestiyon sa pagkakahalal kay Senador Escudero bilang presiding officer ng Senate Impeachment Court. Kasama po natin sa ating linya ang co-anchor ng Talk to My Lawyer program, Attorney Jovi Louie Gando. Magandang umaga, Attorney Louie. Good morning, Attorney. Good morning, Darlene and Daryl. Attorney, nako, exclusive po sa inyo nang galing yung anggulo na maaaring questionin ang pag-preside ni Senador Francis Escudero sa impeachment trial. Pero paano po humantong sa inyong conclusion na ito na maaaring maging legal remedy ng kampo po ni BP Sara? Yun, kasi Darlene, very clear naman yung Constitution. May exact provision dyan sa ating saligang batas na nagsasabing ang Senate President ang magpipreside ng impeachment proceeding kapag ang on trial o yung nililitis ay hindi presidente. Like for example, yung mga impeachable officer, Vice President, Office of the Commissioner, no, ng Commissioner ng Election, Ombudsman, yung mga impeachable officer. Kasi sa Constitution natin, kapag presidente ang nasa impeachment proceeding, Chief Justice ang magpe-preside. Other than that, the Senate President. So very expression and very clear. Walang room for any interpretation. Ngayon, ang nakikita kong ginagawa lang justification, meron daw silang sinasabi na nasa saligang batas din na pwedeng mag-promulgate ng rules yung Senate, sarili ng internal rules. Pero ang tanong ko naman sa kanila, sino ba ang mas supreme? Kaya nga tinawag na na Constitution, siya yung supreme law of the land. So lahat magbabaw sa kanya, Darlene and Daryl. So, in case of conflict, ang interpretation lagi, mag-govern ang Constitution over and all laws, no? O procedure, kung ano man yan, laging nagbabow down kasi siya yung pinakamataas na batas sa Pilipinas. Pero attorney, talaga bang nakalagay talaga sa saligang batas na Senate President yung magpe-preside kapag hindi Pangulo yung nililitis? Kasi ang argument naman ng iba, yung mga senador, wala naman daw pong nakalagay. Hindi naman daw talaga natukoy na Senate President lang. Ang nakalagay lang daw is yung kapag Pangulo yung nililitis, which is Chief Justice nga po yung upong presiding officer. Darlene, nakalagay talaga dyan na express provision ng saligang batas natin regarding dyan na Senate President ang magpe-preside. So actually, nung sa programa namin ni Jackie Maestrado Rubio, na cite na namin yung basis niya sa Constitution kung bakit ko nasabi yan. At tignan mo, no, may isang grupo ng lawyer na kukwestiyonin kasi nga very clear yung yung sinasabi ng Constitution. Alam mo, it is a very sad realization na yung ibang kapwa kong mga abogado, ang kanilang opinion ay naka-base kung sino yung kanilang sinusuportahan na kandidato or politiko. So, minsan hindi na nagiging objective or hindi na talaga ni-interpret yung law based kung ano yung tamang interpretasyon niya. So, kaya lalo nag-create ng confusion sa mga kababayan namin. Dapat nga as lawyer, as an officer of the court, tumulong kami to enlighten regardless of what we personally viewed. Diba? Regardless of our political standing or kung sino man yung aming pinapaboran na politiko, dapat we should be objective sa pagbibigay ng opinion. Maganda rin yung ginawa ng grupo nila Atty. Torion para mag-decide yung Supreme Court. Ang problem lang na nakikita ko dyan, meron ba silang legal standing to question that? Kasi yan ang laging unang titignan. May locus standi ba? May standing to sue ba sila? Diba? Kasi yung bang pagde-determine whether or not tama ang si Senator Chis ang mag-preside over the impeachment proceeding ni Sara would benefit Atty. Torion or will he be injured? Kasi yan yung basic na elemento ng standing to sue.
Mhm. Yeah. Yun yung nakikita ko kagad na problema ng petisyon na yon. Mhm. Ako talaga, even before, I'm very vocal, sinabi ko na yan, later on, pwede rin dumulog, no? Dumulog yung kampo ni Sara, especially dapat nga, as early as now, kina-challenge na nila yung legality or impropriety nung pagkaka-delegate kay Senator Chis as the presiding officer. Alam mo bakit? Kasi later on baka pwede silang makonsider as estoppel. Kasi fully nag-participate sila, they never object dun sa pagkakatalaga, no? Dun sa legality ng pagkakatalaga ni Senator Chis. Baka later on ma-waive yung right nila to question that. Kaya ako talaga nung simula pa lang ng proceedings, dapat sabi ko nga in-object na nila pag ganun yung nangyari. Kasi, siyempre, may grounds naman talaga sila. Ako, personal legal opinion ko ito, no? Sila, marami rin silang opinion. Kasi, pwede talagang i-exercise ng Supreme Court yung power to review, no? Na yung legality na yan. Kasi, ang magiging basis ng kampo ni BP Sara, siyempre, whether or not nag-act ba with grave abuse of discretion, yung Senate, nung tinalagaan nila si Senate President, si Chis Escudero to preside over the impeachment proceeding. That is the simple issue na pwede nilang erase na very crucial. Kasi pag kinatigan sila ng Supreme Court, marerender na void yung proceedings na yan. Kasi they acted with grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. So may invalidate yung entire proceeding. Now, siyempre, magiging argumento naman nila, nilalaro ko lang lahat sa isip ko, argumento naman nila, no, that is a political question. That is not subject of judicial inquiry. Violation ng separation ng power ng three branches of the government. No, siyempre, kung ako naman ng gano'n ang magiging depensa nila, sasabihin ko naman, no, that is reviewable na issue kasi nga any government instrumentalities branches ang Senate ano siya, executive branch. The Supreme Court has the power to review the abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. No? Kasi itong sentence na ito sa Article 8 Section 1 ng ating 1987 Constitution, ito ay dati wala. So dinagdag to. Ang tawag namin dyan sa law school, expanded judicial power. Kasi wala itong phrase na ito or sentence na ito dun sa 1972 Constitution. So kaya kung madalas yung naririnig, yung mga certiorari, yung mga corrupted, di ba? Yun yung exact na provision ng Constitution kung saan pwede mong question yung validity ng mga acts nila, whether they acted with grave abuse or wala. No? So, yun. Ano po? Sige, attorney, go ahead po. Yun lang. Ang talagang worry ko lang dyan is whether or not Attorney Torion as a legal stand to question that. Considering na yung pinafile niyang petition to question the legality, would he benefited or may injured ba siya? Yan yung question sa isipan ng mga huwes at ng mga justices. Diba may isang final din, very recent, regarding dyan, ang sabi, walang legal standing yung nag-file. Diba? So, magiging ganyan din ang main issues din. Yan din ang magiging main concern ng Supreme Court sa pagtatakal ng question na yun. Ngayon naman, attorney, still dun sa usapin ng Senate leadership, lalo na yung leadership pagdating sa Senate Impeachment Court, do you think na the Senate leadership deliberately overlooked yung nakasaad sa batas regarding sa kung sino talaga yung upo na presiding officer? And at the same time, do you think na gumawa sila ng legal remedy dahil nga yung ipinasa nilang amendments doon sa sinasabi nilang rules of procedure sa impeachment na ginawa na po nila noong June 3? I think they will try to challenge whether or not yung ginawa nila ay tama o hindi. Kasi as long as wala namang declaration na yun ay mali from the highest court, that will remain valid. Okay. Diba? So, parang ako dyan O di, sige.
magawa kami ng rules. Tingnan namin kung ano sasabihin ng Korte Suprema. Una muna, may magcha-challenge ba? Yun kasi yung mga lalaro sa isipan nila eh. O kagaya niyan, may nag-challenge. Tama ba siya na siya yung nag-challenge? Yun lang yung magiging argumento ng dyan, ng Estado na yan ay tama. Ay yan ay walang standing to sue. Tapos sabihin nila that may sinasite sila yung provision na pwede silang mag-amenda. Pero kasi pag tinignan mo ng malalim yung ginawa nila, that is amending the Constitution. Pag yun ang ginawa mo. And you can only amend the Constitution by Constitutional Convention, Constitutional Assembly, and through People's Initiative. Yung ginawa nila, internal rules nila eh. So later on, ito yung basa ko. Kaya nila china-challenge yan, no? Pag yan walang declaration, whether or not, yung ginawa nila ay valid, invalid, babaguhin din nila yung 2/3 vote. Yeah. Kasi walang question eh. Hindi na-challenge eh. Samantalang, yan, magiging issue na naman. Ano ba yung determination ng 2/3 vote? Of all the members present, of all the members, including yung mga naka-detain due to pendency ng mga criminal cases nila. Hindi ganun, same line of arguments ang gagawin nila. Nagawa nga namin na baguhin yung internal rules namin as to the interpretation eh. Yung interpretation din as to number, ganun din gagawin namin. Pero attorney, doon sa pagsisimula nung impeachment trial, parang binanggit doon ni Senator Cheese Escudero na 16 pa rin yung kailangang boto. He was very firm doon, attorney, na sinabi niya yun. Paano kung later on magbotohan ulit sila? Ayun na nga. Di ba? Kasi diyan kasi sa impeachment court, pwede silang magbotohan kung anong i-adapt nilang rules eh. Di ba? Kaya that will set a precedent. Tama ba talaga yan? Kaya nga ako, ang personal opinion ko diyan talaga ever since, nauna pa nga kami ni Jackie dyan sa trial na sabi ko dapat may mag-question dyan or question din sa kampo ni PC Sara yung legality. Kasi hindi mo na later on pwedeng i-invoke yan tapos actively nag-participate ka Correct. sa mismong impeachment trial. So, as if you are waiving your right to question. Kasi parang mangyayari niyan, porket natalo ka dyan ngayon sa proceedings na yan, sasabihin mo, invalid yung proceeding. Hindi mo naman ni-raise at the earliest opportunity yung issue na yan. Di ba? So, yun ang aking personal view dyan sa matter na yan. Attorney, bagamat ideally, mainam na abogado yung presiding officer sa impeachment, nasa batas ba na dapat abogado yung bare minimum requirement na mangunguna sa paglilitis? Kasi baka naman yan yung naging primary consideration ng Gatchalian Block. Kasi di ba si SP Gatchalian, hindi naman siya abogado. Baka kaya nag-give-boy siya at inihalal nila si Senator Escudero kasi siya ay abogado at mayroon na ring previous experience sa impeachment trial. Hindi ko alam what are their motives or what are intention, no? Siguro we are all just assuming na tama ka naman dyan dahil sa assumption mo. Kasi actually in-explain ko rin yan sa programa namin. Magkakaroon kayo ng sitwasyon na mag-o-object, paano magro-rule kung hindi abogado yung presiding officer? Yeah, yun nga. Diba? Ang hirap kaya nun. Pwede din naman. Kaya nga may mga consultant na legal ang mga senators natin. Pero it will cause a delay. Kasi every time na may objection, let's set a recess kasi I will consult to my to my consultant whether I will overrule or sustain the objection. Kagaya ng kahapon, ang daming objection. Correct. Opo. Di ba? So, ano na yun? Yung ilang days ba tentative na matatapos yan? Baka ma-double or triple yan kung wala siyang mastery. Kaya nga, it all boils down sa election. Sabi ko nga, sana matuto na yung mga kababayan natin to choose wisely kung sino ba talaga ang dapat ihalal. And dapat bigyan talaga ng fair opportunity. Yung mga walang pera, pera na manalo. Kasi isang kandidato lang na walang pera na manalo, talagang meron siyang kakayahan mag-legislate ng batas. Maganda sana.
Kaya ang dami nating mga batas na na tingin ko obsolete na, hindi na applicable, di ba? Kasi minsan hindi siya nagiging priority kasi hindi nga nakikita sa plenaryo ng Senado or ng Kongreso yung ganung mga klaseng panukalang batas. Mas marami pa ngayon panukalang batas to change the name of ganito, to change the name Correct. of ganyan, di ba? Mas nauuna pa. Pati yung waling-waling atay na, banggit pa nga nila Oo. kahapon yun, na inuna pa daw yun eh. Oh. Diba? Kaya nga. Tapos yan, may impeachment proceeding. Maraming dapat baguhin na batas. Ako, para na akong sirang plaka sa programa namin. Marami ako nakikitang mga loopholes. Marami ako nakikitang mga obsolete na batas. And in fact, may sinulatan ako before na congressman para to address the issue. Hindi naman pinansin. So, minsan nakaka-frustrate. Pero sana meron namang mag-push, lalo na. Ito, perfect example na lang, Darlene. Pag nagnakaw ka, ang halaga is 2.4 million and below. Ang penalty imposed sa'yo is less than 6 years. Okay? Pag bumili ka ng nakaw, na ang halaga ay 20,000, tapos every 1,000 will add 1 year penalty imposed. No? So, pag bumili ka ng worth 100,000, lalagpas ka na ng 20 years. Actually, 20 years yung cap. So, nakikita mo yung nagnakaw, less than 6 years. Pero ikaw, na bumili ka lang ng nakaw, ang penalty mo, Kahit hindi yun, attorney. Kahit na sa simula hindi mo alam, nakaw pala yung binili mo. that is your defense. Oo. Oo, pero sa mga kasong ganun kasi, ang tawag doon, malum prohibita. So, yung good faith is not a defense. So, kailangan i-prove mo na legitimate yung pinagbilhan, nagbebenta talaga ba siya ng ganyan. Siyempre, kung sa tao lang, siyempre dapat nakikala ka. Sobrang mura, di ba? So, may presumption yung sa'yo na alam mo galing sa nakaw yan. Diba? So, ang hirap erase ng defense na yun. So, tignan mo, ikaw na bumili ka lang, parang accessory crime lang yan or accomplished. Nag-benefit ka lang dun sa proceeds ng pinagbenta. Pero ikaw makukulong ka na 20 years. 20 years, 30 years. Etong nagnakaw, 6 years. less than 6 years at pwedeng mag-apply for probation. Nako. Kasi yung law on anti-fencing was enacted at the time of the former President Marcos. No? So, presidential decree siya. Kailan yun? 1970s, 80s, almost 30, 40 years ago. Which is yung value ng pera, hindi sing liit na ng value ngayon. Kaya nga yung law din sa theft, tinaasan yung value as to penalty imposed. Inamyenda. Ang problema, hindi nila sinabay itong anti-fencing law. And in fact, may mga decision ng ating Korte Suprema na nagre-recommend na i-increase na rin ang value as to consideration ng penalties. Kaya yung judge walang magawa. Tali yung kamay nila Yan yung batas Diba? Nakailang basa na ako ng desisyon ng Korte Suprema. Nagpapano kaya sila, furnish ng copy ang Congress, ang Senate, pero wala man lang akong nakikitang panukal or baka meron naman sana para ma-address yung ganung problema. Diba? So, yan ang problema natin if we elect yung mga wala talagang background sa law. Sana naman yung mga kandidato, tingnan din naman nila sa sarili nila. Mag-contemplate, mag-reflect, am I really fit for the job? Ngayon naman, attorney. Sige po. Ngayon naman, attorney, going doon sa inihain niya ng kampo nila, Attorney Torion, na very urgent motion, pwede niyo ba bigyan ng siguro just a mere idea nung ano yung dapat na maging timeline on how the Supreme Court should act on this very urgent motion? And sa pananaw niyo po ba ngayon na may inihain po itong kampo nga ng defense ni Attorney Torion na
very urgent motion sa Korte Suprema. Do you think it's still ideal for the Senate to continue on o medyo hihinahon muna sila ng konti? Total, today is the last day for the week. Then next week na ulit ito mag-resume yung impeachment trial na ginagawa po nila. Mahirap mag-comment, no? At the time, kasi tandaan nyo, hindi lang naman yan ang dinidiscuss sa SC, maraming kaso all over the Philippines, kahain sa kanila. So, siyempre, pero titignan naman nila yan with urgency talaga. Kasi once and for all, settle, allowed ba talaga yun, ganyan. Pero we cannot assume kung gaano kabilis, we cannot estimate kasi, pero mabilis naman ang korte. Pero attorney, kasi yung hinahin niya, very urgent motion. So kung ikukumpara siya sa ibang mga motion, mas mabilis ba ito talagang actionan compared doon sa mga ibang motion? Depends pa rin sa Supreme Court. Kahit lagyan mo ng very, very, super very urgent. Saka puro sa wordings pala, no? Depende pa rin talaga sa Supreme Court. Kasi siyempre, marami naman maraming cases, hindi lang naman sila. Oo. Diba? Ako nga, dati may sinabi kong super very urgent. Wala pa din. Wala. Hindi kasi, explain ko sa inyo. Hindi rin kasi siya mariresolve immediately. Kasi pakukomentin pa. Yeah. Oh yes, ako nga pala. Oo. Bibigyan niya ng mga Magkabilang panig yan. 15 days, 20 days. Tapos, sasabihin, ikaw na nag-file ng petition, very urgent petition, magko-comment ka ba dun sa pinal nung kalaban? Diba? Bigyan kita ng 10 days. Baka maubos yung 92 days. Oo nga. Tapos nakapaglabas na ng verdict yung korte. Yung impeachment court. From receipt yun. From receipt ng order. Ay buti na lang ngayon, may e-portal na. Yeah. May e-portal na ang Supreme Court. So lahat ng order decisions, nasa portal na namin. Meron kaming may mga sari-sariling account. Di ba? Kaya mabilis na. At least from the time na in-upload sa portal mo, sa account mo yung decision, doon natatakbo yung 10 days period. Imagine mo before, from the time na ma-receive mo yung snail mail, yung galing sa post office, saka palang tatakbo yung 10 days period mo, or 15 days, or 20 days. Diba? So, kung timeline sa timeline, ang hirap nga magbigay. Mahirap magsabi kung gaano kabilis yan. Pero may time para mag-comment, or reply, or file rejoinder kung necessary. Diba? So it will take some time. Sa statement naman po ng Senate impeachment spokesperson na si Attorney Reginald Tunggol, nabanggit po niya na symbolic na 2 senador yung nakaupo sa rostrum, attorney. At symbolic din na minomonitor ni SP Gatchalian ang pag-preside ni Senador Escudero. Ano pong tingin ninyo dito na para bang placeholder si SP Gatchalian sa tabi ng presiding officer? Ako, lang yan, ako ang feeling ko dyan, ang comment ko dyan, yan yung stance nila. Wala akong magagawa. That is their explanation. Bakit trial ni Justice Corona? 2 ba yung nasa taas? Hindi. Sige nga. Sagutin ang tanong ko. Kung ganun pala, ba't walang symbolic na katabi si Sino ba nag-preside that time? Si Enrile ata, kung di nagkakamali. SP. Kasi siya yung Senate President. Yes. Sabihin niyo sa akin yung argumento na that is symbolic. See? Ito pinagloloko tayo. Diba? To spin everything. Pero kasi ang katotohanan, sinampal tayo ng katotohanan na yung Senate President natin cannot preside talaga. Yeah, oo. Baka din doon, attorney, no? Yun yung reason. Pwede talaga. Ang problema, from time to time, he will consult kasi he cannot rule on the matter Diba? Hold your horses, sabi nung sabi ni attorney, ang pangalan nun? Yung abogado ni lead prosecution kahapon. Si Attorney Ligutan. Ako may comment lang ako doon. Yung sa photocopy. Oo nga. Yung pa isa pa. May tuturing daw na original. No. Different. Ang sinasabi lang ng rules, kasi new rules and evidence to, nasabi ko na rin to dati sa namin sa programa namin na acceptable na yung mga photocopy. Kasi prior sa amin, alam mo kasi ito history lang. Pwede pa ba tayong magtag? Sige pa, attorney. Go lang po. Quick. Gaya-gaya po tumaya tayo Alam niyo ba yun? Yung rules and evidence na inadapt na yan ng 2019,
ay kinopy lang natin sa Amerika. Oh. Okay. Oo. So, ang tawag sa Amerika niyan, Xerox Xerox. rule. Oo. Mhm. Kasi nga, ay may-ari ng photocopying machine, si Xerox. Mhm. Mhm. Di ba? Brand yan eh. Yes. Mali rin paggamit natin eh. Ka-Xerox nga, ano yun? Bibili mo yung mismo machine. Oo, company Mayaman yun pala. eh. So, di ba? Oo. Xerox is a brand in Yes. America Mhm. na nagpapacilitate ng pagre-reproduce ng document. Mm-mm. So, yeah, ina-allow yung reproduction, ay yung admission, no? Admission. Ibig sabihin, pwedeng i-admit ng korte Mhm. yung photocopy, Mm-mm. di ba? Pero hindi sinabi sa rule na yung photocopy ay makukonsider as original. Oo. Pwede lang siya for purposes na i-admit as evidence. Hindi ito admit na yung sa hospital. Oo. Pag Oo. itatanggapin ng korte for As evidence. consideration and evaluation. Mm-mm. Kasi kapag inadmissible, hindi siya pwedeng tanggapin ng korte na magde-decide. So hindi siya i-consider as ebidensya for evaluation. No? So yun yung sinasabi ng Xerox rule. Ngayon, pwede kang mag-object eh. One, genuineness. Second, yung bang photocopy ay sobrang labo. Ganun, na hindi mo makita. Mm-mm. Di ba? Yung pwede kang mag-object. Pero ang masakit lang sa rules na yan, yung nag-o-object ang magpapatunay doon sa mga grounds na yun. Yeah. Mm-mm. Ang hirap eh. Ikaw yung Yes. nag-object, ikaw mag-object, ikaw Oo. magpatunay. Mm-mm. Kasi May- ikaw yung nag-aakusa. Aha. Hindi. Ikaw Ibig yung... sabihin, kung ikaw yung nag-object dahil, regardless kung defense ka, Oo. nasa iyo yung burden. Yes, para oo. i-establish mo yung tawag dito, yung grounds mo for objection. Yung nasa rule. So, hindi dito mag-a-apply na porket may presumption ng innocence. Ang burden of proof nandoon sa prosecution. Dito sa pertains doon sa document. And second, na-observe ko lang kasi, certified true copies naman yun. And certified true copies are allowed. Di ba? So, hindi ko alam. Kaya nga sila nag-free trial eh. Yun nga. Mhm. Oo. Diba? Dapat wala na mga objections sa ganyan. Tama. Kasi kung ano yung lumabas sa pre-trial, dapat yun yung nag-marking of evidence sila Exactly. eh. Oo. Oo. Yan ang silbi ng pre-trial. Expedite every proceedings. Kung merong minark dyan na Xerox copy, Oo. compare ba yan sa original para later on, hindi na yan maging Oo. grounds of objection. Correct. Mm-mm. Hindi naman paramihan ng objection yun eh. Yung iba nga nagbibilang na attorney kung gaano karaming objection kahapon Mamaya, sa magbilang mamaya naman din. tayo sa prosecution. Ilan yung objection nila? Hindi, actually ako, minsan ginagawa yan para putulin yung rhythm. Momentum. Momentum. Yes. Nagtatanong at saka sumasagot. Especially kung napapansin mo, rehearse yung witness. Ah, yeah. Oo. Style yun eh. Kaya kahit tawanan mo ko, okay lang. Ano ko yan. Correct. Pero minsan naman, mas maganda talaga yung verify yung objection mo, tapos talagang may laman at bihira ka ma-overrule. Mas maganda sustain yung objection mo. Oo. Sustain, di ba? Ngayon naman attorney. Yeah. Sige pa. Go ahead. Timing, patapusin mo muna bago ka mag-object. Yeah. Kasi Yes. objection can be made before mag-answer yung witness. Yan yung rule. So once na na-answer niya ng witness yung tanong, wala nang kwenta yung objection. Yeah. So kung hindi pa tapos mag-propound yung opposing counsel mo, hindi ka pa dapat mag-object. Okay. Ngayon naman attorney. Apo. Okay, sige. Sige. Ngayon naman to attorney, ano yung sa tingin niyo magiging epekto sa alegasyon sa Vice Presidente in the event na lumabas na nga, let's say for example, medyo future looking na dito, lumabas ang ruling ng Supreme Court na bawal po yung ginawa ng Senado, and do you think meron pa bang magagawa ang Senado to not really counter this but another way para sabihin natin maipagpatuloy pa rin to at maging valid pa rin to in a sense? Siyempre, nagsalita na yung Supreme Court. Yan yung final arbiter ng lahat ng lahat ng legal issues sa bansa natin. So pag hindi nag-stand down ng Senado, magkakaroon ng constitutional crisis. Battle between three equal branches. May order sa inyo na dapat si Senator Gatchalian ang mag-preside over the matter. O, di ba? Ang remedy, iboto nila si Chis as Senate President.
Yun. Tapos, ang boxing. Oh, sa bagay. Ayun. Oo, Di ba? tama. Well, nakakumbin sila. Di magbotohan sila. Oh, wala naman sinabi sa rules na at anytime hindi sila pwede mag-elect ng bagong Senate leadership. Okay. Oh, di ba? Yes, tama ka Naman dyan, Dali attorney. naman ang problema eh. Kaya nga yung may sense yung sinabi ni Cabinoy. Di ba? Bakit hindi na lang kasi Chis ang ginawang Senate President? Siya rin pala magpe-preside. Sa bagay. Tama nga naman. May punto. Oo. Di ba? So, hindi ko alam kung ano talaga motive nila. Bahala sila dyan. Ako, magtatrabaho lang ako. Magbibigay ako ng opinion objectively. Regardless of may kandidato man akong sinusuportan or wala. Bahala sila dyan magkagulo-gulo. Basta ako, kung anong tingin kong tamang interpretasyon based sa napag-aralan ko, yun yung ibibigay ko. Sa iba Pero pang... mas maganda. Yes, attorney. Pero mas maganda, we are all guided by the Supreme Court decision. Kasi sila ang nagde-determine talaga. Ngayon, pag nagsabi na sila, that is the law. That is the interpretation. Wala na tayong magagawa dyan. Sa iba pang illegal issue, attorney, maaari bang maging hostile witness si BP Sara? Kasi yun yung sabi ni Attorney Lorna Kapunan na pwede daw pong parang maging hostile witness po itong si BP Sara. Ano bang ibig sabihin nito, attorney? Yung hostile witness, hindi mo makuha yung cooperation. Yeah. Okay. Pero ipapatawag ng prosecution. Pwede mo siyang sumpinahan. Ikaw yung nagpe-present ng ebidensya. Dapat sabihin mo sa offer mo that we are offering this witness as the testimony of the witness as a hostile witness, i-qualify mo. Kasi mamaya may mga tanong ka na adverse sa'yo, hindi mo siya mapapa-impeach. Hindi mo mapapa-impeach yung testimony niya, hindi yung mapapa-impeach, mas stricken off the record yung mga testimonya niya. Kasi kapag siya, hostile witness, pwede mong patanggal yung mga pinagsasagot niya. Kasi nga, hostile nga siya. Okay. Pero siyempre, ang sasabihin lang naman ni Sarah, invoke my right to self-incrimination. Yung sabihin niya. So, ano lang yan Ako, nakikita kong reason bakit nila gagawin na ipapatawag si Sarah as their hostile witness. Kasi once in-invoke ni Sarah yung self-incrimination, it will create an impression na may tinatago siya. Yeah. Diba? Okay. Ganun lang yun. Kaya yun yung play nila. Ngayon, Analyze ko na lang ba lahat? Sumasakit na rin ang ulo natin. Yung mga motibo nila, di ba? Tama, attorney. Tignan mo, nasa kaliwat kanan ako kung ako'y nandoon. Gusto ko titignan yan. That is dapat how you should interpret it, Yes. di ba? Kailangan very objective. Kaya mahalaga din talaga, attorney, na tayo, mamamayang Pilipino, nakatutok talaga doon sa impeachment. Para nakikita natin yung galawan ng both sides. Hindi lang tayo basta nagre-rely lang sa mga information. Basta ang dulo ng lahat, it all boils down sa botohan. Yeah. Regardless whatever the evidence presented, kaano kalakas man yan, diba? That is a quasi-judicial, quasi-political exercise ng ating Senado. Diba? So, botohan, numbers game. Ayun. Ngayon, Aming technicalities pinag-uusapan. Kaya nga, alam mo, attorney, marami pa sana kaming gustong itanong sa'yo ni Daryl. Kaya lang wala na kaming oras. hintayin na lang namin doon sa program nila ni Miss Jackie. Doon na lang siguro. Doon na lang ipasa yung mga question. Ngayon, attorney, pahuli na lamang po. Day 3. What do we expect and ano po ba ang gusto niyo ipabatid ngayon sa mga kanyusik natin at sa mamamayan na nakikinig po sa atin ngayon on what to expect both at the impeachment hearing and ano ba dapat yung maging mindset ng mga kababayan po natin sa lahat na nangyayari po ngayon sa usaping ito? Today is cross-examination, no? Cross-examination ng first witness. And definitely, they will discredit yung witness. Nung tawag dito, nung prosecution. Number one, siyempre, yung chain of custody nung ebidensya. Diyan nila dadalihin yan. Technicalities, kasi nandiyan na May video na sinubmit mo ganito, saan galing yung source ng video na yan, saan mo kinuha yan. I-establish nila there is a possibility na na edit yung video yung sinubmit mo before this court, di ba?
as proper custodian ng ganyan, anong mga ginawa mong pag-iingat, yan, dyan tatakbo yan. Kasi wala naman siya. Sabi mo, may personal knowledge ka ba at the time ng sinabi ni Sarah, nandudoon ka ba mismo sa tabi ni Sarah? Gaya ng mga pilosopong itatanong niya. Oo, Aha, yan tama, yun. tama. I-establish nila na wala ka naman personal knowledge whether or not that is true or not. Yeah. Oo. Ganun yung sasabihin niya. Yan ang tingin ko lang, expectation ko lang. Ewan ko kung ano magiging strategy nila. Aha. Yun. Okay. Thank you, Diba? attorney. Thank you po, attorney. Sige. Thank you rin. Thank you po. Ayan po mga kanyusik, nakasama natin si Attorney Jovi Louie Gando, co-anchor po ng Talk to My Lawyer program. Dami nating natutunan kay Attorney Louie, no? Si Miss Jackie na bahala doon sa ibang tanong natin. Oo, marami pa sana tayong question, kaya lang wala na po Oo, tayong yun yan. oras.